Hello guys, good evening. Gusto ko bago matapos yung araw, i-share ko sa inyo kung ano yung nangyari sa maghapon ko. So, fruitful yung araw na ito kasi ngayon, meron na tayong bagong plate number mula sa LTO. So, paano ko ba ito nakuha guys? Tuturuan ko kayo. I-share ko yung link sa inyo guys, no, itong link na to i-share ko sa inyo dyan sa comment section and dito na rin sa details nitong video na to. Click nyo yan guys. Napakadali na po o dun sa mga plate na hindi pa o wala pa mga plate, no. Napakadali na pong kunin, lalo na kung kayo mismo yung owner. Okay, so pagka ikaw yung owner o say nakapangalan yung motor mo, walang kahirap-hirap, dali nyo lang yung ORCR, yung copy ng ORCR, pati yung original na rin dali nyo, ipaserve nyo na rin para at least pagka hiningan kayong kopya, ibigay nyo yung Xerox sa kanila. And anyway, shout out or kudos sa mga doon sa hub, no, doon sa licensing sa LTO sa East Avenue, kasi doon yung aking doon ko dapat kukunin yung plate, pero mamaya ikikwento ko sa inyo. So napakabait nila doon, and pagdating ko ng 4:30 ng hapon, pinapasok ako agad ng guard para maihabol ko pa makuha yung plate. Pero kamalas-malasan, hindi ko nakuha yung plate kasi yung plate ina-release na po doon sa dealer nung pinagalingan ng motor ko. And anyway, sabi ko nga, kung kayo ay first owner, walang problema, no. Kung sa inyo nakapangalan, napakadali. Aantayin nyo lang din doon at ibibigay agad sa inyo kung nandun na yung plate. Pero since ako ay second owner lang, hindi naman brand new nabili yung yung mot-mot ko. So second owner ako, medyo nahirapan ako kasi nung dala ko naman lahat ng documents, no, yung deed of sale, meron pa mga ibang mga documents na naka-attach doon. Yung original na CR, yung original na OR, at saka yung current OR na patunay na ako yung nagpapa-register, no, nung mot-mot na o nung motor. So ito na yung nangyari. Nung kinlik ko yung link na yan, yung binigay ko sa inyo, nakita ko na nando doon, no. So bayad na din, may nagbayad GCash. Hindi ko alam kung sino nagbayad, kaya nag-doubt na ako na naku patay, sabi ko parang may kumuha, no, kasi bayad na. Ito yung ito yung screenshot. So pagdating doon, sabi ko kinuha yung inanap yung file kung meron na talagang plate, and chinek naman. So nakita may plate na naibigay sa akin yung plate number, pero yung plate mismo, yung physical plate, ay hindi na ibigay sa akin dahil nasa dealer na daw. So sabi ko, paano yun? Sa isang company, ito yung Ropali, no? Ropali Motorcycles, doon siya kinuha nung first owner. And sabi ko, paano ba yan? Ang hirap naman hanapin nito dahil ang daming Ropali, no? Ang daming Ropali sa earth. So ang ginawa nung nag-assist sa akin is kinuha yung number ko. So ako sa totoo lang, nung kinuha yung number ko, negative na ako kasi iniisip ko baka hindi na sila tumawag or mag-text man lang. Pero nagkamali ako kasi kinabukasan nag-text sila sa akin. Pero habang hindi pa sila nagte-text o nagsasabi sa akin kung nasaan yung plate ko, saang branch, hinahanap ko na talaga kung saang Ropali. Ang pinagbasihan ko kung saan ko nabili yung motor, sa tao lang kasi. Actually, kasa yun kasa nang galing yung motor. Kung ano yung malapit na area. So pinakamalapit doon talaga is yung sa Caloocan. Pero nung nabasa ko yung text nung kumuha sa akin ng number from LTO, yun. So kinausap sila, yung nakipag-usap doon sa main ng Ropali, and ibinigay doon o finorward yung number ko, and may nag-text naman sa akin na pwede ko nang kunin yung plate. So nalaman ko kung nasaan. Medyo may kalayuan talaga kasi nasa Novaliches, sa papuntang SM Fairview, yung Ropali branch on Novaliches. So shout out kay Sir Francis ba yun, na inasikaso sila naman agad, na i-release din naman agad, chinek lang yung aking ORCR at saka yung deed of sale. So nakuha ko naman, yun yung kwento. Sa maghapon, pinuntahan namin doon. So kulang-kulang isang oras yung biyahe, no. Nagpa-drive lang ako, hindi ako nag-motor kasi medyo
alanganin nga ako sa motor dahil wala pa yung original plate. Kasi balita ko, no, kung hindi ako nagkakamali guys, balita ko lang naman na starting June, this coming June na, medyo magigipit na sila sa plate na na kailangan yung plate, may plate ka na talaga. Hindi na pwede yung mga ang tawag dito, mga temporary plates or mga DIY plates dyan. Kailangan talaga. So, nakuha ko na yung plate. And yun sa plate nga, may nakasama siyang sticker, RFID sticker. Hindi ko lang para saan yung RFID sticker na yun. Na in-scan ko. Tapos yung plate, meron din siyang QR code. May QR code yung sticker. In-scan ko. Then, lumalabas naman doon kung ano yung chassis number, engine number, yung details about dun sa iyong mot-mot. So, happy ako ngayon kasi na ikabit ko na yung bago kong plate. And marirenew ko na siya kasi parang sabi nila mahirapan na raw mag-renew yung mga hindi pa hindi naman fake news pero correct me if I'm wrong. Para kasi yun yung nababalitaan ko, hearsay pa lang naman. Pero syempre, mas mainam na rin na asikasuhin natin mas maaga yung mga kailangan nating ayusin sa motor natin. Lalo ngayon nagkakahigitan sa NCAP na yan dahil kailangan na ma-transfer na. So, yun din naman yung reason ko kung bakit ako nag-asikaso ng plate is para ma-transfer ko na yung ownership sa akin. So, kompleto naman yung documents ko and notarized naman na siya. Late ko lang pinanotarize kasi matagal na yung sa akin, siguro 4 years na rin yung motor, pero ngayon ko lang naisipan dahil nga talagang kailangan na natin gawin na matransfer sa pangalan natin kung hindi man sa atin nakapangalan yung mga mot-mot natin. So yun yung nangyari guys, no. Meron din akong video kung paano ko ikinabit yung sticker nung sa RFID na yun pala yung dapat kung nasundin o kung paano ikabit yung RFID sticker. And gagawa ko na ng separate video yun. And napalitan ko na rin yung plate, no. Yun, so nagpa-car wash nga ako kanina kasi nga syempre bago yung plate number ko, then dapat naman bagong linisin yung mut-mut ko. So yun. So guys, hopefully makatulong yung link na ibigay ko sa inyo, and kung may question kayo, kung may tanong kayo, mag-message lang kayo dito sa aking FB. So masagot naman ako sa mga inquiry and sa mga tanong dyan. And yun lang guys. So may follow-up video ko para sa pagkabit ko nung sticker na RFID at saka nung plate na rin. So bye bye guys. Thank you for watching.